Hi guys, good morning. Ito, tayo ay gumising ng maaga para malaman natin kung ano na nangyari do sa ginawa kong enhancement o modification do sa ating solar na bulb. Pakita ko sa inyo kung ano na yung status ng ilaw natin. So, saglit. So, ito guys, time check guys, 4:42 in the morning. So, ito, tingnan natin yung status ng ating solar bulb. So guys, nandito lang ako sa loob ng aking kwarto. So dito sa bintana sisilipin natin yung status ng ating ilaw guys. So ito, tingnan natin. So ayan guys, ikinabit ko na yung ilaw. So nakita nyo naman, pag alas 5 na, meron pa rin siyang ilaw. So, yan. Talagang malakas pa yung ating battery ikinabit. So, ayun. I-check natin yung tricolor. Kasi tricolor ito guys. Tingnan natin kung sa lahat ng mga kulay ganun pa rin. Ito guys, ayun. Ayan na guys, warm na yan. Medyo mahina na yung battery pala na aking remote. Hi guys, good morning. Namomroblema ka ba sa iyong nabiling solar light dahil ito ay hindi tumatagal ang charge or hindi umaabot ng 12 hours? So, ito guys, panoorin mo to aking video kasi may gagawin akong DIY para sa aking solar light na nabili ko guys. So ito yung guys, kung ganito yung solar light nyo na nabili, ito yung bumbilya niya, tapos pero siyang solar panel sa bubong. Ito, detachable lang yan guys. So madali lang ito buksan. So, nakikita nyo itong takip na to guys. Ayan para may thread. Sinusungkit lang yan guys ng manipis na flat screw. Ayan. O kaya yung ginagamit ko na yung pantanggal ng back cover sa relo. Kasi mas malapad yun na manipis. Pwede nyo sikwatin dito. So, madali lang ito guys. Tapos, pagka nabuksan nyo, ganito guys yung makikita nyo. Meron siyang solar light bulb. Yan, yung LEDs. Tapos, meron siyang isang battery na 32650. Ganito to guys ang itsura dito. So, ito yung 32650 na may rated siya na 5 to 6 milliampere hour. So, ito guys, okay naman to. Ang problema, hanggang 6 hours lang siya tumatagal. So, automatic to guys, solar light natin, pagdating ng 6, automatic iilaw to. So, pagdating ng 12 o 1 o'clock, medyo palabo na siya. So, gusto ko hanggang 6 o'clock ng umaga, meron pa siyang ilaw para pagdating ng sikat ng araw uli, automatic na mag-o-off uli ito at magsimula uli siyang mag-charge pagka nakasagap siya ng kunting init galing sa araw. So ito guys, ang gagawin lang natin dito guys, dodoblehin lang natin to since nawala akong ganitong spare na klase ng battery. So, bumili ako sa online ng panibagong battery. So, ito guys. Parehas lang siya. Yun lang magkaiba lang isura dahil sa balot lang sa battery. So, yan. Ito guys, 32652, standard to, 5 milliampere hour o hanggang 6 ampere maximum. So, ito. At gagawin ko guys, dodoblehin lang natin yung battery.
Wow! Yung para lumaki yung kanyang battery capacity. So kung tumatagal ito ng 6 hours, dadagdagan ko pa ng isa para umabot siya ng 12 hours. So, paano natin gagawin? Ito guys, makikita nyo to, meron siyang component na BMS. Yan. Ang galing! Maraming tayong klase ng BMS. Itong klase na to ay para sa 30 to 650 sa 3.2 volts. Meron naman guys na BMS din na ginagamit natin sa 18650 na battery para naman sa 3.7 volts. So, huwag kayong magkakamali guys na paglagay ng BMS, dapat yung tamang BMS yung gagamitin nyo kung sakaling wala. Since na meron na ito, at meron din naman akong stocks dito sa aking mga box, i-reuse ko na lang to guys. So, paano ko gagawin ito? Ipaparallel lang natin to. So, habang pinaparallel natin to guys, ang voltage hindi nag-iba. Same voltage pa rin. Kung 3.2 to, 3.2 pa rin to kung dadagdagan natin na nakaparallel. At yung amperes niya, yun lang guys yung nagpla-plus. Kaya kung meron kang isang battery ay I1 plus I2, so lumalaki yung amperes, lumalaki yung charging capacity, at nadadagdagan yung rated working hours niya. So, ayun. Kaya, dodoblehin lang natin. So, panoorin nyo guys kung paano ko gagawin. So, ang kailangan ko lang guys na mga gamit ay ito. Nagkaroon ako ng glue gun para pinagdikit ko, nilagyan ko ng dikit para hindi siya kalas pagka ikinabit natin dito sa loob ng casing niya. Papasok natin yan guys doon sa loob. And then, kailangan natin ng soldering iron in case guys na hindi ko maikabit doon sa spot welding machine. So, kailangan din natin ng spot welding machine. Ito yung guys, spot welder machine. Ito. Wow! At, syempre, kailangan natin yung kanyang nickel plate. So, ito guys, yung nickel plate. Syempre, kailangan natin ng panukat. Susukatin natin kung gaano kahaba yung gagamitin natin ang nickel plate para ma-spot natin do sa positive at saka sa negative side ng 30 to 650 battery. So, kahit ano roller guys, para may panukat lang kayo. And then, ano pa ba? Syempre, walang kamatayang digital BOM natin. Kung wala kayong ganito, pwede naman yung analog, yung scale siya. So, yun. Ito guys, panoorin nyo. Sisimulan ko na ang gawin. At taka nga pala guys, since na tinanggal ko na yung housing ng ilaw at nakalas na natin itong solar panel, LED solar panel, tutuloy na lang natin to. So, ayan, makikita nyo, meron siyang red at saka black wire. So, ayan, yung wire niya. Ibig sabihin niyan guys, yung red na wire, yan yung positive side, saka yung black, yan yung negative side. So, madali lang. So, ito yung BMS niya. Very Ayan. good. So, saglit guys, at umpisahan ko ng magpalit kung ng 30 to 650 na bagong battery para matest na natin maya-maya konti. So, saglit. Ayan guys, at mag-start na tayo magpalit. Ito guys, itong BMS ko, ito, nakakabit dito, itong BMS na to. Kung to guys, i-reuse na lang natin. Ayun. At ito yung sinasabi ko guys, na mga BMS ko, marami to. Ito,
3.7 to volts ang 18650 na battery. So ito, nakita nyo, parehas ano. So ito guys, yung 3.2 pang 32650. Ayan. Ito sana yung gagamitin ko para dito. Magwa-wire pa tayo. Ayan yung positive, negative. Tapos ito, makikita nyo guys yan, no? Yung parang metal dito. Tsaka dito. Ito yung positive side. Ito yung negative side. Diyan sana natin ilalagay yung dito. Papunta doon sa positive terminal. Dito. Isosolda natin dito. Using soldering iron. Para mapabilis lang ako guys. Pwede naman to. I-reuse na lang natin yung dating BMS para hindi na masayang. Kasi buo pa naman to guys eh. Nakita nyo guys. Pailawin ko. Ito yung remote control niya. Pagka bumili kayo guys, may kasama na remote para na kokontrol niyo siya. Manually, kung gusto niya ng i-off o i-on. So, series ito guys, oh. O yan, di ba? May ilaw, oh. Itong nabili kong to, tricolor to guys. Ayan, oh. Ito yung daylight. Ito yung warm. Ito yung cool. So, ayan, ito yung tricolor to. So, since na may ilaw siya, okay pa to. So, ang papalitan lang natin yung battery. Dadagdagan natin ng isa. So, nakikita nyo guys, kinuha ko na siya. Nilagyan na natin ng glue gun to. Pinagdikit na natin. Nagkaroon ako ng mga marking kung saan ko, kasi nasukatan ko na para ilagay natin dito sa loob. Ayan guys, oh. Diba? Dati, isa lang nakalagay. Ngayon, dalawa na. Diba? Sukat. So, ang gagawin lang natin, lalagyan natin ng wire doon sa ilalim at saka doon sa negative side, saka dito sa ibabaw, doon sa positive side. So, yun. Since nakasya to, ang unang gagawin ko, guys, spot muna natin to para mag-connect na tong dalawang battery. Saglit nga pala guys, itest muna natin kung okay yung kanyang voltage. So, ito yung dati guys. Ayan. Ito guys. Ito, ang type pala guys nito, battery ay B3 kasi tatlong klase to, tatlong design nito ng 32650. Yung B1 guys, baligtad. Itong screw type nandito. Ito yung positive. Kasi ito naman baligtad sa ilalim, yun ang negative. Ito yung B1. Pagka yung positive dyan nandito. So, sa B2 naman guys, parehong ganito. Yan, parehong male. Ito female. Ito guys, ang type ng battery ito, B3. Since na yung male, ang positive side. Ito naman yung female, yan naman yung negative side. So, sa B1, yung female ang positive. Very Ayun. good. So, test natin. Ito muna, yung dati. Yan. So, yung taas no? Ayun. 3.207 volts. So, okay naman to guys eh. So, next. Itong isa. Yan, 3.294 volts. Ito naman isa. Yan, 3.280. So, may difference siya na mga 10 milliamperes, millivolts. Ayun. Okay naman to kasi gagamitan natin ng BMS kahit hindi siya balance eh. Iba-balance na siya nung
BMS. Ang purpose kasi guys ng BMS, para hindi ma-overcharge at saka ma-discharge, totally discharge. Kasi para maproteksyonan yung ating life lithium phosphate na battery. So, yun. Tapos, nagsiserve din siya as active balancer. So, active balancer, meron pa kasing isang component to na talagang active balancer. Since na ito lang yan, single lang, pwede na natin gamitin to BMS lang. Okay na yan. Mapoprotection na yung battery. So, ayun. May charge naman guys, diba? So, start na natin i-assemble. Ito guys naman, madali lang tong kalasin kasi naka-spot lang to. Ito, gagawin lang natin, kuha ka lang ng long nose, tapos kinukuha lang yan guys, oh. Naka-spot pala to. Yan. Yan. Pwede rin naman natin i-solder kasi may soldering iron tayo. Andito, oh. Soldering iron. Ready yan guys. Ready tayong gumamit. Ayun. Tapos, ito. Nakalas lang yan. Ayan. Tanggal na guys. Oh. Diba? So, may spare na ako na ganitong type na battery. Yan. Magagamit ko yan sa ibang bagay. So, yan. Kaya dito natin kakabit yan. Yan. Tapos dito. Solda na lang natin dito sa taas. Once na nailagay na natin yung kanyang jumper na nickel plate. Yun. Ingat lang kayo guys kasi medyo matalim to. Kasi nga yung kanto nito ayan o, matalim. So, may guantes naman ako dyan. Pwede rin naman ako mag-guantes. Ayan, dami natin spare na guantes guys, oh. Diba? Sige na nga, for safety protection, dati tayo ng guantes. Saglit guys. Yun, oh. Isa lang nga, sinutan ko ng gloves guys. Kasi naalangan ako pagka parehong may guantes. Kasi ito guys, masyado malito. Dapat pala nabili ko extra large na guantes. So, eksakto lang. So, yun. Ang next natin guys, tanggal na yan. Tabi muna natin to. Yan, magagamit natin to. Ito maganda dapat na ikinabit dito. Kasi ito talaga yung para dito. Pwede ko namang gamitin to. Kaso magwa-wire pa tayo guys. Na-jumper pa tayo pag ganon. So, reuse na lang natin to. Pwede naman siguro to, ano. Yan, madali lang naman Ayan, para wala tayo masyadong sinosolda ngayon. Para mabilis yung action. So, ayan. Gagawin natin, spot natin dito. Yung nickel plate. Ayun, saglit guys. So, yun. Kinuha ko lang guys yung ating pang-spot natin. Ito yung kakabit dito sa likod. Ayan. So, pwede namang mabaligtad yan guys. Pwede namang reversible yan. Wala namang problema yan. Tapos, ang gagawin natin, ito guys yung nickel plate na sinasabi ko. Ito yung i-jumper natin dito. Ayun, diba? Gagano natin yan, tapos papunta dito. Ayan, papunta dyan. Since na may allowance yan guys, ganyan ang gagawin natin. Yan, pag ganon. Para
Kasi papasok yan dito sa gitna nito eh, na parang poste niya na plastic para ma-screw natin to.